DIY na naman. Ngayon po ay gagawa tayo ng filming set or yung podcast set dito sa malaking space na ito. Ang gamit ko po ay itong mga WPC panel or World Plastic Composite at saka ito yung mga metal flooring. So maglagay tayo ng frame dito sa taas kasi gagawa tayo ng PVC ceiling dyan sa taas. Ito yung mga carrying channel na gagamitin ko para sa pag-carry ng mga metal flooring. So ito yung carrying channel na cut na kinat ko at para ilagay ko dito sa itaas para siya yung maghawak din ng carrying channel. So gamit ko ng electric drill para po i-rivets yung mga carrying channel. So rivets po yung ginagamit ko dito. Dito naman is nagawa ko na lahat yung mga pang-drop na carrying channel at ilagay ko na yung carrying channel na paglagyan ng metal flooring. So gumamit ako ng spirit level para po equal or pantay yung ating project. So gumamit ako ng clamp kasi ako lang mag-isa yung gumawa nito. So kasi DIY, do it yourself. So adjust lang para makuha po natin yung tamang level ng carrying channel. Dapat po talaga naka-level para maganda yung resulta ng ating mga ginagawa. Huwag kayong magmamadali. Talagang i-level nyo ng maigi kasi isang beses nyo lang gawin yan, hindi nyo na yan mauulit. So ayan. So kung titingnan natin, level na level yan. Galing dun sa kabila hanggang dun sa kabilang side, level po yan, promise. Then before natin siya i-screw. So yung gamit ko naman is pan head screw. So sa Shopee ko yan nabili kasi wala yan dito sa lokal namin. So mayroon yung self drill na yan. So maganda gamitin yan sa mga metal flooring kasi madali mo yung ma-fasten or yung dugtong kumpara doon sa mag-rivets ka kasi magtagal yun. Gagalaw-galaw yung metal flooring. Ayan, i-drill mo lang then tapos, yan po yung resulta. Madali lang po siyang ikabit lalo ikaw lang mag-isa yung gagawa. Okay? So yung paggawa ko niyan, ayan, naka-level na. So ang ganda, diba? Pag na-level. So dun sa kabila naman na side guys is same process lang. Kung ano yung ginawa ko dito sa kabila, yun din ang ginawa ko. Clamp, tsaka yung mga carrying channel. Then i-drill ko spirit level para mas matuwid. Tingnan talaga paulit-ulit yung spirit level para pantay. Ito, nag-cut ako sa baba ng mga carrying channel para naman doon sa gitna. So yan po yan sa taas para paglagyan ng mga carrying channel. So ito, cut ko na dito sa baba, then i-bend at saka gumamit ako ng tali para tuwid yung lahat ng paglalagyan ng mga carrying channel na yung drop para sa paglagyan. So ito, doon sa steel deck ako nagkabit ng carrying channel gamit din yung pan head screw. So yung tali, yung guide para same yung pantay siya. So yan po ang kinalabasan. So mas kapit siya kasi naka-screw. So lahat yan na po ang yung resulta ng paglagay ng carrying channel. So after nyan, ito na yung carrying channel na paglagyan ng metal flooring. So screw ko na. So ako lang mag-isa. Gamit din ako ng spirit level syempre. Gamit din ako ng gloves para hindi masugatan yung kamay natin. At ayan, pantay na pantay yan. So dito sa kabila, so yung dalawang carrying channel na magkabilaan, nilagyan ko ng carrying channel for sample lang para tingnan natin kung pantay siya. So both side na carrying channel at saka yung kabilang carrying channel, kung nilagyan natin yung carrying channel sa gitna, pantay po yung sukat. Kasi gumamit po ako ng laser leveler dun sa baba at saka nasukat ako sa ibabaw, kaya ko nakuha ko yung pantay. So yan na po lahat yung carrying channel, hindi ko na binidyo yung iba. So ready na po para lagyan ng metal flooring. So ayan, maglagay ako dito sa pinaka edge ng metal flooring, nilagyan ko ng W clip. So yung W clip, madali lang yung gawin guys, kaya-kaya na yan.
So hindi po ako professional, so do it yourself lang yung sa akin. Ayan po, ako lang mag-isa, so kaya nyo din na mag-isa gawin ito pag meron kayong hagdan, syempre. Kasi mahirap pag wala kayong hagdan. So ayan po, lahat ng metal fairing halagay ko na. So pantay po yan, kahit i-measure nyo yan or gamitin nyo yung spirit level guys, pantay na pantay po yan, both side. Ito naman yung PVC ceiling na gagamitin ko. So mura lang, parang 200 pesos plus dito sa amin. So yan yung ilalagay natin. Then dito naman sa edge na banda sa metal fairing, naglagay ako ng metal angle, tinatawag nila na wall angle. So gumamit na ako dito ng rivets kasi mas manipis yung ng rivets kumpara doon sa panhead screw, mas makapal. So yun, gumamit ako ng mga clip kasi ako lang mag-isa. Ito yung keyring channel, nilagyan ko ng panhead screw yung bawat W clip para mas kumapit siya sa keyring channel, hindi siya gagalaw-galaw. At dobleng W clip yung ginamit ko para mas hindi siya gagalaw at mas kumakapit talaga, kasi siyempre may konting bigat yung PVC ceiling pero hindi naman gaano kabigat talaga. So lahat ba yan, nilagyan ko ng dobleng W clip at saka may screw yung lahat ng mga W clip. Nilagyan ko rin. So ito naman, binutasan ko yung metal fairing para po dyan ipasok yung keyring channel kasi na mabangga siya. So at the same time, yung sobra dyan yun idikit yung butasan yung yung rivets para doon mapasok doon sa metal fairing sa kabila. Yan yung sa front banda. So titingnan nyo anong gagawin ko. Yan yung technique na ginamit ko. Yun, pasok sa keyring channel, hindi siya nabangga. At saka yung dulo na yan, dyan yung idikit yung rivets. So kasi 3 inches yung total niya na sukat. So rivets yung gagamit ko pa kasi manipis, kasi dyan natin ilagay yung clip yung accessories ng clip ng PVC ceiling, yung tinatawag na exterior clip. So rivets, ayan po yung front. Ito naman yung sa side. So wall angle yung gagamitin. Naglagay ako ng 3 inches na keyring channel, nag-cut ko, hindi ko lang na-videoan yung patayo. So yung dulo ng metal fairing kanina at saka yung wall angle, doon ko na ikinabit para hindi na yung gagalaw talaga. So nag-rivets ako dito sa metal angle at saka yung keyring channel na hindi ko na-video yung part na yun. Ito yung exterior na clip para sa PVC ceiling. So dyan i-clip o ipasok yung PVC ceiling. So ginamit ko dito is rivets kasi mas manipis, kasi pagpasok ng PVC ceiling hindi siya maipit or mas pumasok siya talaga. So yan po yung sa gilid side. So exterior clip or external clip yung tawag dyan. So both sides, up and down. Dito din external clip yung ginamit ko. Ano ba yun? Exterior clip or external clip. So ito yung sa front banda. So nagawa kami dito ng PVC ceiling guys kasi pangit yung steel deck sa ibabaw, nag-rent lang kasi kami dito. So para din sa filming set, maganda yung may maganda kang ceiling. So dito U-clip yung ginamit ko sa likod kasi hindi naman ako maglagay ng PVC ceiling sa likod kasi natatabo na naman yan. Meron akong ilaw na lalagay dyan Sunday. So dito gumamit ako ng ito na. Ito yung pagpasok lang. I-bend mo lang yung konti yung PVC ceiling, then mapasok na siya dun sa mga clip natin na nilagay noon na. So then yung mga pinakadulo ng PVC ceiling, doon na tayo maglagay ng rivets para sa ikalawang PVC ceiling, papasok yung isang dulo ng PVC ceiling para seamless. Dito naman guys, naglagay ako ng metal fairing para po paglagyan ng ating WPC panels. Naglagay ako ng metal fairing kasi mas maganda kung dyan mo ikabit yung PVC ceiling kasi po yung wall hindi po siya pantay yung pagka-plastering nila. So hindi po matuwid yung wall. At saka mas maganda na i-screw mo na lang yung PVC ceiling para madaling tanggalin. Dito gamamit ako ng laser roller para po matuwid yung paglagay natin ng
WPC panel. Dapat po yung isang WPC panel yung pinakauna, dapat straight yan guys, kasi siya yung magsisilbing guide ng buong WPC panel. So yan po, tuwid yung WPC panel natin. So, para sa paglagay ng mga WPC panel, pantay lahat. So naka-level lahat. Yan, pasok mo lang yan din. Seamless yan, di mo malaman. Ito yung mga kaibigan ko dito sa office na nag-volunteer na mag-help kasi napagod ako. Akyat baba. So ito, tinuruan ko lang na anong gagawin nila. So electric drill yung gamit dito kasi para mas mabilis yung ikot, mas madaling magbutas. So gumamit ako ng wall angle para hindi po masugatan yung WPC panel natin. So yun yung notice ko sa kanila. Yan. Baguhan kasi itong si Bert na kaibigan ko para lang ma-experience lang paano gawin yung ginagawa ko. Then butas, then lagyan ng rivets kasi manipis yung rivets para pagpasok ng isang WPC panel hindi mas papasok talaga, hindi yung mabara. Yun, so hindi ko na i-video lahat kasi same process lang. Jump lang natin yan kasi madali lang gawin yan. Yan yung mga lahat na ikabit dun sa WPC panel at saka ito yung mga PVC ceiling. So dito i-continue namin, pasok lang, then ayos, then rivets. So same process lang, hindi ko na i-video lahat kasi madali naman. Taka yung ilaw, kinuha ko yung ilaw at dito ko nilagay yung tinatawag na track light. So yan na po yung ating labasan guys, na nalagay na lahat yung UPVC ceiling. So seamless, parang walang edge. Dito lang, hindi ko pa naayos dito. So ito naman yung sa kabilang side, yung sa left side, ilagay natin yung U-clip. U-clip yung tawag dyan. Yung sa baba is exterior clip na double yan. Ito naman yung U-clip. Ito gumawa ako, agkat ako ng PVC ceiling para magsilbing guide siya para sa sukat ng distance ng U-clip kanina, at saka magsisilbing maghawak kasi wala akong kasama na maghawak ng U-clip. Gagalaw-galaw talaga yan pag i-drill mo. So ang ginawa ko, yung idea ko, nilagay ko dyan, pinasok ko kahit hindi pa yan na screw or na fasten. So yan po ang angle kasi 3 inches yung total na size niyan para taas at saka baba. So yung cut ko na yan, parang guide ko lang yan. So wala, kahit hindi ko hawakan, hindi gagalaw yung U-clip kasi meron nang nakalagay na PVC ceiling na kinat ko. Yan, guide lang yan. So yan na po yung nagawa ko. Rivets yung ginamit ko dito. So pwede ko na ipasok yung isang PVC ceiling. Ito yung i-cut ko kasi yung groove ng PVC ceiling pa horizontal. So dapat sabayan din niya yan guys. So i-cut ko ito gamit tong hand drill na hand saw na ginamit ko. Yan. So pagkatapos niyan is ipasok na natin yan doon sa loob. Yan, ganyan lang yan guys. Actually guys, first time kong gumawa nito. Hindi ko pa ito nasubukan minsan ngayon pa lang talaga. So ngayon ginamit kong mag-cut is grinder kasi nakakapagod mag-cut guys ng handle. Marami akong gagawin kasi na ganito yung 3 inches na sukat. So jump lang ako guys kasi matagal ikon kasi marami akong ilagay sa front. So ito yung sa front na part. So seamless yan pag nakabit mo lahat at nagkadikit-dikit sila ng tama. So doon sa ilalim at saka sa itaas, same yung talaga, yung kung saan sila nagdugtungan. So ayan po yung kinalabasan pag nilagay mo lahat. Maganda po siya tingnan guys. Yan. Ito na. Then sa kabila, jump ko na lang yan guys kasi same process lang yung gagawin natin, walang pinagkaiba. Ayan na yan. So direkta na ako dito sa pinaka edge na. So yan na yan guys. Maganda tingnan. So itong last na part, nag-cut ako dyan sa maliit. So ito yung sa baba kasi may Christmas party kami dito. Year 2023 ito. Ngayon 25 na.
So nagkat ako ng konti para doon sa pinakadulo. Yan o, kasi konti na lang talaga yung kulang para sure talaga siya ng konti guys, hindi na tansya yung sukat. So dito yung exterior clip, i-clip ko na. Yung sa loob niyan guys, hindi na yan na rivets kasi hindi mo na yan ma-rivets kasi nakapasok yan. Doon na sa kabila mag-rivets sa taas niyan. So magaan lang man, hindi yan nahuhulog kasi konti lang mo yung kapit niya. So same process din sa kabila kanina sa left side na meron akong 3 inches na guide para hawakan, para siya yung silbing guide ng sukat at the same time siya maghawak ng PVC ceiling. So yan. So another one, mag-cut naman tayo ulit ng isang PVC ceiling na horizontal na dito yung konti pala mag-cut ako ng maliit lang para lang po ipasok yung PVC ceiling. So, dapat yung sukat accurate talaga yung sukat guys bago mo i-cut kasi mahirap mag-cut kasi yung itong puti na side yan kasi yan yung magsisilbing clip para magkapit siya dun sa yan o. So hindi ka pwede magkamali dyan. Yan. Dito yung ginawa kong DIY na pang corner niya. So ang ginagamit ko dyan is pandikit na lang. Hindi mo na i-screw kasi pandikit yung gamit ko. Yung build rate na ginagamit ko yung makapit talaga. Parang rugby siya. So dyan pasok yung isang So ito yung sa taas guys. At ito naman yung sa baba. Pandikit na yung ginamit ko dun sa mga corner. Para mas patanggal lang siya kung gusto mo. So yun po ang kilibusan niya na po yan lahat-lahat. Meron ng microphone para po sa aming kan. Okay, thank you for watching.